Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng conference room ay tila walang epekto kay Eduardo Ed Serrano. Sa tuktok ng isa sa mga nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City, ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa ay parang isang maliit na mapa lamang, isang laruan na kaya niyang kontrolin. Ang huling pirma sa isang multibilyong pisong kontrata para sa pinakabago niyang real estate development ay natuyo na sa papel. Tapos na ang laban. Panalo na naman siya. Congratulations, Sir Ed, bati ni Robert ang kanyang kanang kamay habang inaayos ang mga dokumento. Another masterpiece for Serrano Holdings. Isang tipid na ngiti lamang ang isinukli ni Ed. Para sa kanya, hindi ito isang obra maestra. Isa itong transaksyon. Isang matagumpay na transaksyon na magpapatibay pa sa imperyong binuo niya mula sa wala. Siguraduhin mong maayos ang lahat ng papeles bago matapos ang araw, Robert. Ayoko ng aberya. Masusunod po, sir. Habang naglalakad si Ed, palabas tiningnan niya ang kanyang rilong, Patek Philippe. 2:00 pa lang ng hapon. Karaniwan puno ang kanyang schedule hanggang gabi sunod-sunod na meeting tawag at mga desisyong kailangang gawin. Ngunit ngayon, dahil sa maagang pagtatapos ng negosasyon, mayroon siyang ilang oras na bakante. Isang bagay na bihira. At sa totoo lang, hindi niya alam kung paano pupunuin. Sa loob ng kanyang Lexus na marahang tumatahak sa magulong trapiko ng EDSA, napatingin siya sa isang family picture na nakadisplay sa digital dashboard ng sasakyan. Siya ang kanyang asawang si Isabela at ang kanilang 6 na taong gulang na anak si Miguel. Isang perpektong larawan, mga ngiting pilit, mga matang hindi nag-uusap. Para itong isang corporate headshot, hindi isang alaala ng isang masayang pamilya. Pamilya. Para kay Ed, isa itong obligasyon. Isa sa mga pundasyon ng kanyang imahe bilang isang matagumpay na tao. Isang magandang asawa mula sa isang kilalang pamilya, isang anak na tagapagmana. Binibigay niya ang lahat, luho, seguridad, isang pangalan. Iyon ang tungkulin niya bilang isang ama at asawa. Ngunit ang init ang koneksyon. Iyon ay mga bagay na hindi niya kayang isara sa isang kontrata. Saan po tayo, sir? Tanong ng driver. Sandaling nag-isip si Ed. Pwede siyang bumalik sa opisina. Pwede siyang mag-golf. O kaya, umuwi na tayo, sabi niya na ikinagulat maging ng sarili niya. Hindi niya ugaling umuwi nang hindi pa sumisikat ang buwan. Pero dahan-dahan lang, huwag mong ipaalam sa mansyon na papunta na ako. Gusto kong magsorpresa. Sa loob ng mansyon ng mga Serrano sa Forbes Park, ang katahimikan ay binasag ng malakas at nagmamadaling boses ni Isabela Isa Serrano. Nakasuot ng isang eleganteng silk dress, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon habang binibigyan ng utos ang mga katulong. Ano ba yan? Manang Flor. Sinabi ko nang ang mga puting rosas ang ilagay sa gitna ng lamesa, hindi ang mga pink. Ang darating ay ang mga kaibigan ko mula sa Zobel de Ayala clan, hindi mga teenager, para sa isang debut single niya sa matandang kasambahay. Paumanhin po, Ma'am Isa, nanginginig na sagot ni Manang Flor. Hindi ito pinansin ni Isa. Ang kanyang mga mata ay parang agila na sinusuri ang bawat sulok ng malawak na sala at dining area. Ang mga kubyertos ay dapat perpektong nakahanay. Ang mga kristal na baso ay dapat kumikinang. Ang sahig ay dapat makintab na parang salamin. Isang marangyang pananghalian ang kanyang inihanda para sa kanyang mga amiga, isang pagpapakita hindi ng pagkakaibigan, kundi ng estado sa buhay. Ito ang kanyang entablado, ang kanyang kaharian. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, isang maliit na anino ang lumitaw. Si Miguel o Migs, na maingat na bumababa, hawak-hawak ang handrail habang kinakaladkad ang kanyang mga paa na may suot na leg braces. Ang kanyang mga mata na kasing asul ng sa kanyang ama ay malungkot na nakamasid sa kaguluhan sa ibaba. Mami, tawag niya sa mahinang boses. Lumingon si Isa at ang pagkainis sa kanyang mukha
ay napalitan ng saglit na pagkairita. Migs, anong ginagawa mo rito? Magkakalat ka lang. Bumalik ka sa kwarto mo. Darating na ang mga bisita ko. Pero mami, gusto ko lang po. Mamaya na Miguel putol ni isa, ang boses ay matigas at walang pasensya. Go! Now. Lina, tawag niya. Mula sa kusina, isang dalagang nasa edad 28 ang mabilis na lumapit. Si Lina Reyes ang pinakabago at pinakabatang katulong sa mansyon. Simple lang ang kanyang itsura, ngunit may talino at hinahon sa kanyang mga mata. Ma'am, isaakyatin mo si Migs sa kwarto niya at siguraduhin mong hindi siya lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Bigyan mo siya ng iPad o ano paman para hindi manggulo. Tumango si Lina at isang anino ng awa ang dumaan sa kanyang mukha nang makita ang paglungkot sa mga mata ng bata. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Migs. Halika na, Migs. May bago akong larong ituturo sa'yo. Walang imik na sumama si Migs. Ang pag-asang makasama ang ina ay mabilis na naglaho tulad ng dati. Para sa kanya ang malaking mansyon na ito ay hindi isang tahanan. Isa itong malawak at malamig na museo kung saan siya ay isa sa mga display na hindi dapat galawin. Sa loob ng kwarto ni Migs, na puno ng mga mamahaling laruan na bihirang magalaw, umupo sila sa sahig. Tinanggal ni Lina ang mga makukulay na building blocks mula sa kahon. Tita Lina, malungkot na sabi ni Migs, ayaw po ba sa akin ni Mami umupo si Lina sa tabi niya at hinaplos ang buhok ng bata? Hindi naman sa ganon, Migs. Busy lang talaga ang mami mo ngayon. Gusto niya maging perpekto ang lahat para sa mga bisita niya. Lagi naman po siyang busy bulong ng bata habang pinipilit na abutin ang isang asul na block, ngunit nahihirapan dahil sa paninigas ng kanyang mga binti. Kinuha ni Lina ang block at inilagay sa kamay ni Migs. Sige na, itayo mo na ang pinakamataas na tore sa buong mundo, sabi niya sa isang masayang boses na puno ng pag-engganyo. Mas mataas pa sa mga building ni Daddy. Sa unang pagkakataon, mula kanina, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Migs. Kinuha niya ang isa pang block. Sa piling ni Lina, ang malungkot niyang mundo ay nagkakaroon ng kaunting kulay. Para kay Migs, hindi katulong si Lina. Siya ang kanyang kalaro, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kakampi. Habang nagtatayo sila ng tore, hindi nila namamalayan ang isang itim na Lexus na marahang pumasok sa malawak na gate ng mansyon. Sa loob nito, si Ed Serrano ay nakatingin sa kanyang bahay, isang istrukturang perpekto sa labas, ngunit hindi niya alam na sa loob ang mga pundasyon nito ay unti-unti nang gumuho. Bumaba siya ng sasakyan, iniwan ang driver at naglakad patungo sa pinto. Ang plano niya ay isang simpleng sorpresa. Hindi niya alam na ang sorpresang ito ang babago sa lahat. Ang unang bumungad kay Ed, pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon ay isang pader ng ingay. Tunog ng mataginting na tawanan, kalansing ng mga baso ng champagne at isang halo-halong amoy ng mamahaling pabango at pagkain na tila sumasampal sa kanyang pagod na diwa. Dumilim ang kanyang mukha. Ang sorpresang inisip niya ay napalitan ng inis. Ang kanyang tahanan, ang dapat sana'y kanyang santuwaryo, ay ginawang isang social club nang wala man lang siyang kaalam-alam. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang leather briefcase. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay bumibigat, tila ba lumulubog siya sa isang dagat ng mga taong hindi niya kilala. Ilang bisita ang bumati sa kanya, mga ngiting plastik at mga papuring pilit. Isang tango lang ang isinasagot niya habang ang kanyang mga mata ay galit na hinahanap ang 2 tao lang na mahalaga sa bahay na yon. Ed, darling, you're home early. Nakita niya si Isa sa gitna ng grupo ng mga kababaihang nagagandahan, kumikinang sa kanyang suot na alahas at perpektong nangiti. Siya ang reyna ng salu-salong ito at sa paraan ng pagtingin sa kanya ng lahat, halatang nagtatagumpay siya sa kanyang pagganap. Nilapitan niya ito, hindi na inabalang ngumiti.
Nasaan si Migs, tanong niya. Ang boses ay mababa at may diin, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang nangiti ni Isa ay bahagyang natigilan na palitan ng pagkagulat. Nasa taas sa kwarto niya naglalaro. Huwag mo siyang alalahanin. The party is in full swing. Bulong nito pabalik, sinusubukang panatilihin ang kanyang composure. Hindi ko siya nakita. I checked his room, mariing sagot ni Ed. Saan? Siya. Dinala na wala na ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Isa. Baka nasa playroom sa ibaba. Ed, ano ba, huwag ka namang gumawa ng eksena. My friends are here. Hindi na sumagot si Ed. Tinalikuran niya ang kanyang asawa at ang maingay nitong mundo. Isang nag-aalab na galit ang kumukulo sa kanyang dibdib. Galit kay Isa sa kapabayaan nito. Galit sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ito. Nilagpasan niya ang playroom, walang bata doon. Dumiretso siya sa glass sliding doors na patungo sa malawak na hardin. Ang ingay mula sa loob ay unti-unting humina, napalitan ng huni ng mga ibon at ng banayad na ihip ng hangin. Doon sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga sa isang bahagi ng hardin na bihirang puntahan, may natanaw siyang gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa likod ng mga halaman. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa isang yoga mat na nakalatag sa malambot na damuhan, nakaupo si Lina. Sa harap niya si Migs na sinusubukang balansehin ang sarili habang nakatayo. Hindi ito ordinaryong paglalaro. May isang maliit at makulay na bola sa pagitan ng mga tuhod ni Migs at ang mga kamay ni Lina ay nakahanda sa kanyang likuran. Hindi nakahawak ngunit sapat ang lapit para saluhin siya kung sakali. Okay, Migs, dahan-dahan, narinig niyang sabi ni Lina. Ang boses nito ay malumanay, puno ng pasensya at may himig ng pag-eengganyo na hindi pa niya kailanman narinig mula sa sino man sa bahay na ito. Tandaan mo, ang sinabi ko, gamitin mo ang lakas ng tiyan mo. Imagine na may tali na humihila sa iyo pataas mula sa tuktok ng ulo mo. Straight lang ang likod. Nakita ni Ed ang determinasyon sa mukha ng kanyang anak. Ang maliliit na butil ng pawis sa noo nito. Ang panginginig ng mga binti nito habang sinusubukang manatiling tuwid. Pagod na po ako. Tita Lina, sabi ni Migs, ang boses ay nanginginig sa pagod. Alam ko, Migs, pero isa na lang. Bilang tayo hanggang 5, okay para maging mas malakas pa ang warrior legs. Mo, sagot ni Lina, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Warrior legs. Saan niya nakuha iyon? Sige po, sabi ni Migs, huminga ng malalim. 1, 2, 3. Sa ika-4 na bilang nawalan ng balanse ang bata. Ngunit bago pa man siya bumagsak, maagap na mga kamay ni Lina ang sumalo sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Walang sigaw, walang paninisi, isang yakap lang na puno ng pag-aalaga. Okay lang yan, bulong ni Lina. Mas magaling ka na ngayon kaysa kahapon. Bukas bibilang tayo hanggang 5. Okay ba yon? Tumango si Migs. Ang mukha ay nakasubsob sa balikat ni Lina. At pagkatapos narinig ni Ed ang isang bagay na halos ikabagsak ng pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Narinig niya ang tawa ng kanyang anak. Hindi ito isang pilit na ngiti para sa isang litrato. Hindi ito isang mahinang pag-chuckle habang nanonood ng cartoons. Ito ay isang halakhak na dalisay malaya at puno ng saya. Isang tawa na nagmumula sa isang batang nakaramdam ng tagumpay at pagmamahal. Kailan niya huling narinig ang ganitong tawa mula sa kanyang anak, hindi na niya matandaan. Ang katotohanan yon ay parang isang punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Habang siya ay abala sa pagbuo ng isang imperyo, may ibang taong nagtatayo ng pundasyon para sa kanyang anak. Isang estranghero, ang kanilang katulong. Sa sandaling iyon, ang galit ni Ed ay napalitan ng isang kakaibang halo ng pagkalito-hiya at isang kislap ng pasasalamat. Napahakbang siya palabas mula sa kanyang pinagtataguan.
Ang tunog ng kanyang sapatos sa mga natuyong dahon ang nagpatahimik sa kanilang dalawa. Unang nakakita si Migs, ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng saya ay biglang nanlaki. Isang halo ng tuwa at takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Papasigaw niya ang boses ay tila isang hininga na pinakawalan. Napalingon si Lina at ang reaksyon nito ay parang isang estatwang biglang binuhusan ng nagyayelong tubig. Namutla ang kanyang mukha. Agad siyang tumayo pinagpaga ng kanyang damit na parang isang kriminal na nahuli sa akto. Ibinaling niya ang tingin sa lupa. Hindi magawang salubungin ang mga mata ni Ed. "Sir Ed," nauutal niyang sabi, Hindi po namin alam na." Nakatayo si Ed doon, isang matangkad na anino sa ilalim ng puno ng mangga. Sa likuran niya maririnig pa rin ang mahinang tugtog at tawanan mula sa party ni E sa isang mundong napakalayo at walang kabuluhan kumpara sa eksenang naganap sa kanyang harapan. Ang sikreto sa hardin ay nabunyag na at sa katahimikan na bumalot sa kanilang tatlo, alam ni Ed na ang pundasyon ng mansyon ng mga Serrano ay nagsimula ng yumanig. Ang katahimikan sa hardin ay mabigat, halos masakit sa pandinig. Si Migs na nakakapit pa rin sa damit ni Lina ay nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa takot na mukha ng kanyang tita Lina patungo sa malamig at hindi mabasa na ekspresyon ng kanyang ama. Si Ed ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay hindi pa sigaw. Ito ay mas masahol pa, kalmado, kontrolado at may lamig na kayang magpayelo ng apoy. "Miguel," sabi niya, hindi inaalis ang tingin kay Lina. "Pumasok ka na sa loob. Magpalit ka ng damit." Ang utos ay malinaw. Hindi ito isang pakiusap. Walang pag-aalinlangang tumango si Migs. Bago siya umalis, binigyan niya si Lina ng isang nag-aalalang tingin. Isang tahimik na tanong na hindi masagot. Hinaplos lang ni Lina ang kanyang likod, isang maliit na gesture ng katiyakan na kahit siya mismo ay hindi sigurado. Habang papasok si Mig sa bahay, tila dinala niya ang lahat ng natitirang init sa hardin. Naiwan silang dalawa. Si Ed nakatayo na parang isang hukom at si Lina nakayuko na parang isang nasasakdal na naghihintay ng kanyang hatol. "Ano ang ibig sabihin nito?" Lina, tanong ni Ed. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. "Sir, pasensya na po." Nanginginig na sagot ni Lina. Ang mga daliri ay pinipilipit ang laylayan ng kanyang uniforme. "Naglalaro lang po kami ni Migs. Huwag mo akong gawing tanga-mariing," sabi ni Ed, at sa unang pagkakataon, umigting ang kanyang panga. "Hindi iyon laro. Iyon ay therapy. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para gawin?" Tunapalunok si Lina, nag-iipon ng lakas ng loob. "Wala po, sir. Kusako lang po." Itinaas niya ng bahagya ang kanyang tingin at nakita ni Ed ang kislap ng katapatan sa gitna ng takot sa kanyang mga mata. "Nakita ko po kasing palaging malungkot si Migs. Palagi siyang mag-isa. Naisip ko po na baka makatulong kung may gagawin kaming magkasama. At ikaw ang eksperto. Isa ka bang physical therapist?" Ang tanong ay parang isang patibong. Umiling si Lina at muling yumuko. "Hindi po, sir. Pero nakapag-aral po ako ng 2 taon sa kursong physical therapy sa UST. Kinailangan ko lang pong huminto dahil sa problema sa pamilya." Ang pag-amin na yon ay nagbigay ng saglit na pagtigil kay Ed. Hindi niya ito inaasahan. Isang katulong na may pangarap na naudlot. Ngunit ang kanyang pagiging business tycoon ay mabilis na nanaig. Hindi ito tungkol sa awa. Ito ay tungkol sa responsibilidad at panganib. Kahit na sabi niya ang boses ay kasing tigas pa rin. "Hindi mo teritoryo ito. Paano kung naaksidente ang anak ko? Paano kung lalo mo lang pinalala ang kondisyon niya? Alam mo ba kung anong klaseng kaso ang haharapin mo?" "Ang haharapin namin." Nangingilid na ang mga luha sa mata ni Lina. "Sir, hinding-hindi ko po sasaktan si Migs. Maingat po ako. Ang gusto ko lang po ay..."
Hindi na niya natapos ang sasabihin. Ed, ano bang ginagawa ninyo rito sa labas? The sun is terrible for your skin. Ang matinis na boses ni Isisa ang pumunit sa tensyon. Papalapit siya kasama ang kanyang anino, ang kaibigan niyang si Marisa Vargas. Si Isa ay may halong pagkainis at pagtataka sa mukha. Si Marisa naman ay may isang maliit at mapanuring ngiti na tila nasisiyahan sa dramang kanyang natuklasan. Tumingin si Isa kay Lina na para bang ito ay isang dumi sa kanyang perpektong hardin. At ikaw, sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamataas. Hindi ba't dapat naglilinis ka sa loob? Bakit mo kinakausap ang asawa ko? Bago pa man makasagot si Lina, sumabat si Marisa. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Oh, is there a problem? Isa, mukhang seryoso ang usapan ng Mr. Mo at ng katulong. Ang bahagyang paghinto at pagbibigay diin sa huling salita ay isang sinadyang sampal. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa hangin. Nakita ni Ed ang pamumula ng mukha ni Lina, sa hiya ang pagtaas ng kilay ni Isa at ang tagumpay sa mga mata ni Marisa. Ang eksena ay nagmistulang isang korte at si Lina ang hinuhusgahan ng mga taong hindi kailanman inalam ang bigat ng kanyang ginagawa. Ang tingin ni Ed ay lumipat mula kay Lina patungo sa kanyang asawa. Ang galit na kanina'y para kay Lina ay ngayon ay buong-buo nang nakatutok kay Isa. Ngunit hindi niya ipinakita ito. Sa halip isang maskara nang walang emosyon ang kanyang isinuot. Lumingon siya pabalik kay Lina. Bumalik ka na sa trabaho mo, sabi niya sa mahinang boses, ngunit may bigat na hindi matitinag. Mag-uusap pa tayo mamaya. Ang mamaya ay isang pangako at isang babala. Mabilis na tumango si Lina at halos takbuhin ang daan pabalik sa mansyon, dala-dala ang takot at kahihiyan. Nang sila na lang ang naiwan, hinarap ni Ed ang dalawang babae. Inaasahan ni Isa ang isang paliwanag, marahil isang pagkampi sa kanya. Ngunit tinitigan lang siya ni Ed. Ang mga mata nito ay madilim at hindi mabasa. Naglakad si Ed, papalapit nilagpasan sila na parang hangin. Bago siya tuluyang makalayo, huminto siya. Sabihin mo kay Manang Flor, sabi niya, hindi lumilingon ang boses ay flat at walang kabuhay-buhay. Maghanda ng hapunan para sa akin. Dito ako kakain ngayong gabi. Naiwang nakatayo sina Isa at Marisa, parehong natigilan. Sa loob ng maraming taon ni minsan ay hindi umuwi si Ed para sa hapunan sa isang weekday nang hindi nakaplano. Ang simpleng pangungusap na yon ay isang deklarasyon. Isang pagbabago sa routine, isang senyales na ang katahimikang matagal nang bumalot sa kanilang pamilya ay malapit nang mabasag. Napatingin si Isa sa papalayong likod ng kanyang asawa. Nawala ang kanyang pagkainis. Napalitan ito ng isang biglaang takot. Ang mahinang hangin na umiihip sa hardin ay biglang lumamig. Ito na ang sigwa at alam ni Isa sa kaibuturan ng kanyang puso na ang bagyo ay paparating na. Ang hapunan sa mansyon ng mga Serrano ay isang perpektong larawan ng katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikang nagdudulot ng kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang isang pagsabog. Ang kalansing lamang ng mga kubyertos sa mamahaling pinggan ang maririnig sa malawak na dining hall. Si Migs na nasa pagitan ng kanyang mga magulang ay panay ang sulyap sa kanila. Ramdam niya ang kuryenteng bumabalot sa hangin. Ang kanyang mommy ay pilit nang ngumingiti, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang papa naman ay seryoso, bawat kilos ay tila kinakalkula. How was school, Migs? Tanong ni Ed, sinusubukang maging normal para sa bata. Okay lang po, papa, sagot ni Migs. We drew our families today. Isang pait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isa. Oh, that's nice, anak. What did you draw? I drew you, Papa and Tita Lina. We were in the garden, inosenteng sagot ng bata. Halos mabulunan si Isa sa kanyang kinakain. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho na parang bulabaw.
Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Ed na nanatiling walang reaksyon, ngunit mas lalong humigpit ang hawak sa kanyang tinidor. Pagkatapos ng hapunan, si Lina mismo ang nag-akyat kay Migs sa kanyang silid. Bawat hakbang niya ay maingat umiiwas sa mag-asawang naiwan sa ibaba. Nang masiguro niyang tulog na ang bata, tahimik siyang bumalik sa quarters ng mga katulong. Ang puso ay kumakabog sa pag-aabang sa hindi maiiwasang komprontasyon. Sa sala, ibinuhos ni Isa ang sarili ng isang baso ng mamahaling red wine. Hinarap niya si Ed na nakatayo, malapit sa bintana, nakatanaw sa madilim na hardin. So, panimula ni Isa, ang boses ay may bahid ng sarkasmo. Are you going to tell me what that scene in the garden was all about? O kailangan ko pang hulaan kung bakit bigla kang naging interesado sa mga ginagawa ng katulong? Hindi lumingon si Ed. Alam mo ba, tanong niya, ang boses ay kalmado pa rin, ngunit may bigat. Ang alin na binibigyan niya ng special attention ang anak natin. Of course I knew, sabi niya, sabay lagok sa kanyang wine. Hindi naman siya nagpapabaya sa trabaho niya. So what's the big deal? Doon na lumingon si Ed. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na matagal nang kinikimkim. What's the big deal ulit niya? Ang bawat salita ay parang isang patak ng lason. Ang big deal, Isabella, ay may ibang tao na gumagawa ng trabaho mo. Ang big deal ay sa isang estranghero ko. Unang nakita ang totoong tawa ng sarili kong anak. Natigilan si Isa sa tindi ng akusasyon. My job is to run this household, to entertain your business partners, to maintain our image. Hindi ko trabahong maging yaya. Hindi ko sinabing maging yaya ka. Ang sinasabi ko, maging ina ka. Sigaw ni Ed. Ang kanyang boses ay sa wakas ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Ang kanyang kontrol ay nawala na. Kailan mo huling tinanong si Migs kung kumusta siya? Kailan mo huling niyakap ang anak mo nang hindi dahil may kamera sa paligid? Ang alam mo lang ay mga party alahas at kung ano ang sasabihin ng mga amiga mo. Nasaktan at napahiya, ibinaba ni Isa ang kanyang baso ng malakas sa lamesa. At ikaw na perpektong ama, ang amang wala dito mula umaga hanggang gabi, ang amang mas kilala pa ang mga numero sa stock market kaysa sa paboritong kulay ng anak niya. Huwag mo akong sisihin, Ed, dahil pareho tayong may kasalanan dito. Oo, may kasalanan ako. Umamin si Ed. Ang boses ay puno ng pait. Kasalanan kong hinayaan kitang maging ganito. Kasalanan kong inisip na sapat na ang pera para mapunan ang lahat. Pero hindi ko kasalanan na mas pinili mong maging reyna ng isang walang kwentang social circle kaysa maging ina sa sarili mong anak. Ang mga salita ay tumama kay Isa na parang isang malakas na sampal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki puno ng hindi makapaniwalang sakit. How dare you? Bulong niya nanginginig. I dare because it's the truth, patuloy ni Ed lumalapit sa kanya. Nakita mo ba siya kanina, Isa? Nakita mo ba kung paano siya nagsusumikap? Kung paano siya lumalaban? O masyado kang abala sa pag-aasikaso sa mga puting rosas mo? Hindi na nakayanan ni Isa. Sa isang iglap ang kanyang sakit ay naging purong galit. Dinampot niya ang baso ng wine at ibinato ito sa sahig, malapit sa paanan ni Ed. Ang tunog ng nabasag na kristal ay kasing tinis ng kanilang mga sigaw. Tapos, kanasigaw niya ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Kung tapos ka nang isisi sa akin ang lahat, baka gusto mong malaman na ginawa ko lang ang lahat ng ito para makalimot. Para makalimot na ang asawa ko ay mas kasal pa sa kanyang trabaho kaysa sa akin. Para makalimot na ang pamilyang pinangarap ko ay isa lang malaking kasinungalingan. Napatigil si Ed. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang guhit ng pagsisisi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang siya paatras at sa sobrang frustrasyon, malakas na sinuntok ang pader sa kanyang tabi.
Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw kasabay ng paglaglag ng isang nakakwadrong litrato, ang kanilang perpektong family picture. Nabasag din ang salamin nito. Nakatayo sila doon, sa gitna ng mga basag na bubog at basag na mga pangarap. Ang kanilang mga dibdib ay humihingal hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng mga salitang matagal nang dapat binitawan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, wala nang pagkukunwari, wala nang mga ngiti. Tanging ang brutal na katotohanan ng kanilang nasirang pagsasama, ang naiwan na kalantad sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier. At sa katahimikan na sumunod, pareho nilang narinig ang tunog ng unti-unting pagguho ng kanilang mundo. Kinabukasan, may kakaibang enerhiya sa mansyon. Ang bigat ng gabing nagdaan ay nananatili sa hangin na parang isang makapal na hamog na hindi kayang palisin ng sikat ng araw. Hindi nag-usap sina Ed at Isa sa almusal. Ang tanging tunog ay ang mahinang boses ni Migs na nagkukwento tungkol sa kanyang panaginip, hindi alintana ang digmaang tahimik na namamagitan sa kanyang mga magulang. Pag-alis ni Migs para sa kanyang online class, tumayo si Isa para umalis. May meeting ako sa Charity Ball Committee, sabi niya, isang formal na paalam na walang bahid ng anumang emosyon. Cancel your meeting. Ang utos ni Ed ay hindi tanong. Napahinto si Isa, ang kamay ay nasa doorknob. What I said, cancel it ulit ni Ed, itinaas ang tingin mula sa kanyang kape. I canceled my 8 a.m. board meeting. Sasamahan ko si Migs at si Lina sa Hardin. Isang halo ng gulat at panunuya ang gumuhit sa mukha ni Isa. Really, Ed? At anong gagawin mo doon? Magiging cheerleader ka. O baka naman gusto mo lang bantayan ang paborito mong katulong. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Ed. Gusto kong makita ang anak ko. Baka gusto mo ring subukan minsan. Hindi na sumagot si Isa. Sa halip padabog niyang binitawan ng doorknob at umakyat sa kanyang silid, ang bawat hakbang ay puno ng pagkainis. Mula sa bintana ng kanyang walk-in closet na parang isang tore, pinanood niya ang eksena sa hardin. Doon sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Ed sa isang garden chair, suot ang isang simpleng polo shirt, isang bihirang tanawin para sa isang lalaking laging naka-corporate attire. Nakatutok ang kanyang buong atensyon kay Migs at Lina. Nakikita niya ang bawat ngiti, bawat pag-iengganyo ni Lina. Nakikita niya kung paano nag-iilaw ang mukha ng kanyang anak sa bawat maliit na tagumpay. Ngunit ang nakikita ni Isa ay iba. Nakikita niya ang isang estrangherong unti-unting inaagaw ang lugar na dapat ay para sa kanya. Ang atensyon ng kanyang asawa, ang pagmamahal ng kanyang anak. Si Lina, na may simpleng uniforme at walang bahid ng kolorete sa muka, ay nagtatagumpay sa mga bagay kung saan siya si Isabela Serrano ay bigo. Ang panonood sa kanila ay parang pag-inom ng lason. Bawat tawa ni Migs ay isang patak. Bawat pag-apruba sa tingin ni Ed ay isang malaking lagok. Nakakasira ng araw, hindi ba? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Marisa na pumasok sa mansyon na parang sarili niyang bahay ay nakatayo na sa kanyang likuran, hawak ang 2 tasa ng tsa. Anong ginagawa mo rito? Walang ganang tanong ni Isa. Sinusubukan kang sagipin mula sa pagkalunod, sa sarili mong awa, sagot ni Marisa, inabot ang 1 tasa. Tingnan mo sila. Parang isang masayang pamilya. Nakakatuwa. At ikaw, nasaan ka sa litratong yon? Isa na sa labas nagmamasid. Lalong sumama ang loob ni Isa. Huwag mo nang dagdagan, Marisa. Hindi ko dinadagdagan. Sinasabi ko lang ang totoo. Giit ni Marisa, ang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Hindi ka ba nagtataka? Isang iglap ang asawa mong laging wala. Biglang may oras para sa anak niya. At sino ang dahilan? Ang katulong. Mag-ingat ka, Isa. Ganyan nagsisimula yan. Una ang anak. Sunod ang asawa. Pagkatapos ikaw na ang wala sa eksena.
Ang mga salita ni Marisa ay parang gasolinang ibinuhos sa nagbabaga ng selos ni Isa. Alam niyang may bahid ng katotohanan ang mga ito at iyon ang pinakamasakit. Bumaba si Isa na may bagong determinasyon. Hahanap siya ng butas. Hahanap siya ng dahilan para patunayang mali siya na mali si Marisa. Ngunit habang naglalakad siya sa sala, nakita niya ang isang maliit na basag sa isang florera sa gilid. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing depekto. Ito na ang kanyang pagkakataon. Lina. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, puno ng awtoridad at galit. Mabilis na dumating si Lina. Mula sa kusina ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Tinuro ni Isa ang florera ang kanyang daliri ay nanginginig. Ano to? Bakit may basag ito? Alam mo kung gaano kamahal ang mga gamit dito. Ganyan ka ba talaga? Kapabaya nagulat si Lina. Tiningnan niya ang florera. Ma'am, pasensya na po pero hindi ko po napansin. Yan kanina. Baka ano? Ako ang may kasalanan. Putol ni Isa, ang boses ay tumataas na. O baka naman, masyado kang abala sa pagiging nanay-nanayan sa labas, kaya hindi mo na magawa ng maayos ang trabaho mo dito sa loob. Ang akusasyon ay direktang tumama. Namula ang mukha ni Lina, isang halo ng hiya at sakit. Hindi po sa ganoon, ma'am. Mahalaga po sa akin si... Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko, sigaw ni Isa. Ang lahat ng kanyang selos, galit at inseguridad ay sumabog sa isang iglap. Nawala siya sa kontrol. Sa harap ni Lina, na kumakatawan sa lahat ng kanyang kabiguan, umangat ang kanyang kamay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lina. Ang tunog ay matunog at malinaw tila pumunit sa hangin. Napahawak si Lina, sa kanyang pisngi ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Hindi lang pisikal na sakit, kundi ang sakit ng isang matinding kahihiyan. Mommy, stop it! Isang maliit na boses ang sumigaw mula sa pintuan ng hardin. Si Migs, na nakatayo doon ang muka ay basang-basa ng luha. Nakita niya ang lahat. Sa likod niya si Ed, na ang muka ay nagdilim naging isang maskara ng purong galit, na hindi pa kailanman nakita ni Isa. Yumanig ang mundo ni Isa. Ang kanyang ginawa na nasaksihan ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanya ay isang kasalanang hindi na mababawi. Ang anino ng kanyang selos ay hindi na lang anino. Ito na ngayon ay isang halimaw na sumira sa lahat. Ang sampal ay nag-iwan ng higit pa sa isang mapulang marka sa pisngi ni Lina. Nag-iwan ito ng isang nakabibing katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigaw. Si Ed na tila isang aninong biglang gumalaw ay mabilis na nilapitan si Migs at binuhat ito, inilalayo sa eksenang hindi dapat makita ng isang bata. Ngunit bago siya umalis ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Isa. Walang salita. Isang tingin lang. Ngunit sa tinging iyon nakita ni Isa ang lahat pagkasuklam pagkadismaya at isang finality na nagpahiwatig na may isang linyang kanyang tinawid na hindi na niya maaaring balikan. Papa, don't be mad at mommy, humihikbing, sabi ni Migs. Ang mukha ay nakasubsob sa dibdib ng ama. Tita Lina is okay? Right, Tita Lina? Ang tanong ng bata ay tila gumising kay Lina mula sa kanyang pagkakatulala. Pinilit niyang ngumiti kahit na nanginginig ang kanyang mga labi. Oo, Migs. Okay lang si tita. Napuwing lang. Isang kasinungalingan para protektahan ang isang batang hindi dapat masangkot sa gulo ng mga matatanda. Dinala ni Ed si Migs paakyat at naiwan si Isa sa sala. Kasama ang dalawang saksi sa kanyang pagbagsak, si Lina, na nakatayo roon na parang isang estatwa ng kahihiyan, at si Marisa na nanonood mula sa gilid. Nang marinig nila, ang pagsara ng pinto sa itaasang spell ay nabasag. Mabilis na tumalikod si Lina at naglakad patungo sa kusina, hindi na nag-angat ng tingin. Gusto na lang niyang maglaho. Naiwan si Isa
nanginginig sa gitna ng sala. Ang galit niya kanina ay napalitan ng isang malamig na takot. Tumingin siya sa kanyang kamay. Ang kamay na nanakit na parabang ito ay pag-aari ng ibang tao. Well, that was dramatic. Sabi ni Marisa, lumalakad papalapit. Pero sa totoo lang, kailangan niya yon. Masyado nang nagiging kampante. Umalis ka na. Marisa mahinang sabi ni Isa, hindi lumilingon. At iwanan ka dito na ganito. Of course not, sagot ni Marisa. Hinahaplos ang likod ni Isa. He was out of line. Nakita mo ba ang tingin ni Ed? Parang ikaw pa ang may kasalanan. Parang mas mahalaga pa sa kanya ang katulong na yon kaysa sa asawa niya. Ang mga salita ni Marisa ay lalong nagpasiklab sa apoy sa dibdib ni Isa. Ang kahihiyan ay muling naging galit. Ngunit ngayon, ang galit ay para kay Ed. Ipinahiya niya ako. Sa harap ng katulong bulong ni Isa, ang boses ay puno ng pait. Ipinagtanggol niya ang babaeng yon. Exactly sang-ayon ni Marisa, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang ideyang nagsisimulang mabuo. Kaya dapat may gawin tayo. Isang bagay na magpapaalala kay Ed kung sino ang mas mahalaga. Tumingin si Isa sa kaibigan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Simple lang nakangising, sabi ni Marisa. Ang problema ay yung Lina, hindi ba? Kung mawala siya, mawawala ang problema. Paano? Kung papalitan ko siya, magagalit lang lalo si Ed. Sabi ni Isa. Hindi mo siya papalitan, sabi ni Marisa. Hahayaan nating siya ang umalis at tutulungan natin siyang makahanap ng mas magandang oportunidad. Ang huling mga salita ay sinabi niya ng may sarkasmo. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Isa para sa isang emergency meeting ng kanyang charity group, isang dahilan para lang makalayo sa malamig na presensya ni Ed, nakita ni Marisa ang kanyang pagkakataon. Pumasok siya sa powder room ng mansyon, inilabas ang kanyang telepono at nagdial ng isang numerong matagal na niyang kabisado. Sa kabilang linya, isang pamilyar at makapangyarihang boses ang sumagot. Ricardo Lim speaking. Isang matamis at mapagkunwaring nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Marisa. Ricky darling, it's Marisa Vargas, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing na parang pulot. I have a little something that might interest you. Narinig ko kasing naghahanap ka raw ng isang magaling na therapist para sa apo mo. Well, I think I found the perfect one for you. Nasa hindi mo inaasahang lugar nga lang. Maingat at tuso, ikinuwento ni Marisa ang tungkol sa isang kahangahangang dalaga na nagtatrabaho sa bahay ng kanyang kaibigan, si Isabela Serrano. Ibinigay niya ang lahat ng mahahalagang detalye, ang naudlot na pag-aaral sa PT, ang natural na koneksyon sa mga bata, ang milagrong ginagawa nito kay Migs. Bawat salita ay pinili para gawing mas katakam-takam ang alok, habang sinisiguradong hindi mahahalata ang kanyang tunay na motibo. Natahimik si Ricardo sa kabilang linya. Si Ricardo Lim ang pinakamalaki at pinakamatinding karibal ni Ed Serrano sa industriya ng real estate. Narinig niya sa boses ni Marisa ang isang laro at bilang isang bihasang manlalaro, alam niyang may oportunidad na nagbubukas para sa kanya. Interesting, sabi ni Ricardo. Isang mabagal na ngiti ang nabubuo sa kanyang mga labi. Very interesting indeed, Marisa. Salamat sa impormasyon. I owe you one. Pagkababa ng telepono, tumingin si Marisa sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi na matamis. Ito ay malamig, matalim at puno ng tagumpay. Nagtanim siya ng isang binhi. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay na ito ay tumubo at sirain ang hardin ng mga Serrano mula sa loob. Ang hindi niya alam, ang binhing kanyang itinanim ay hindi lang sisira. Magdadala ito ng isang alok na susubok sa katatagan ng lahat, lalo na ng isang dalagang ang tanging hangad lang ay makatulong. 2 araw ang lumipas. Ang mansyon ng mga Serrano ay nababalot sa isang yelong katahimikan. Si Ed ay umuuwi pa rin
ng maaga, ngunit ang mga hapunan nila ay mas tahimik pa kaysa dati. Si isa naman ay laging wala inilulubog ang sarili. Sa mga social event, umiiwas sa multo ng kanyang ginawa. Sa gitna ng lahat sina Migs at Lina ay nagpatuloy sa kanilang routine sa hardin, ngunit meron ng bigat at pag-iingat sa bawat kilos. Ang pisngi ni Lina ay hindi na namumula, ngunit ang alaala ng sampal ay nananatiling isang anino sa pagitan nilang lahat. Isang hapon, habang tinutulungan ni Lina si Migs sa kanyang mga takdang aralin sa playroom, isang unipormadong driver ang pumasok. Inabutan siya ng isang selyadong sobrang gawa sa mamahaling papel. Nakasulat dito ang kanyang buong pangalan, Lina Reyes. Para po sa inyo mamagalang na sabi ng driver, pinapabigay po ni Mr. Ricardo Lim. Napakunot ang noo ni Lina. Ricardo Lim. Ang pangalan ay pamilyar, madalas niyang marinig na binabanggit ni Sir Ed bilang isang karibal sa negosyo. Ano ang kinalaman niya sa isang katulad niya? Sa pag-aakalang baka para talaga ito kay Sir Ed, binuksan niya ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga nakalimbag na salita sa makapal na papel. Hindi ito isang simpleng sulat. Ito ay isang formal na job offer. Position Private Therapeutic Companion for Mr. Lim's grandson. Salary. 3 beses na mas mataas sa kasalukuyan niyang sahod. Benefits. Libreng tirahan sa isang hiwalay na staff house. Company car na may kasamang driver. Comprehensive health insurance para sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Educational assistance para sa kanyang kapatid. Isang malaking signing bonus. Hindi makahinga si Lina. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita, sinusubukang hanapin kung may mali ba siyang pagkakaintindi. Ang mga numerong nakasulat ay tila hindi totoo. Ang halagang yon, ang mga benepisyong yon. Hindi lang ito isang alok na trabaho. Ito ay isang alok para sa isang bagong buhay. Nang gabing iyon sa maliit na espasyo ng kanyang silid sa quarters ng mga katulong, hindi siya mapakali. Tinitigan niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig. Sa wakas, tinawagan niya ang nag-iisang taong mapaghihingahan niya ng lahat. Naisabi niya, ang boses ay halos pabulong. Lina anak, napatawag ka. Kumusta ka riyan? Ayos ka lang ba? Ang boses ni Aling Teresita sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala, gaya ng dati. Hindi na napigilan ni Lina ang kanyang mga luha. Humikbi siya habang ikinukwento ang lahat. Hindi ang tungkol sa sampal, kundi ang tungkol sa hindi kapani-paniwalang alok. Habang nagsasalita siya, ang kanyang ina ay tahimik lang na nakikinig. Nang matapos siya, may ilang sandaling katahimikan. Pagkatapos nagsalita si Aling Teresita, ang boses ay pagod, ngunit malinaw. Anak, alam mo kung gaano tayo kagipit ngayon. Ang gamot ko, ang pag-aaral ng kapatid mo, ang perang yan, biyaya yan mula sa langit. Pero, Nay, tumutol si Lina. Paano po si Migs? Isang malalim na buntong hininga ang narinig ni Lina mula sa kabilang linya. Lina anak, mahal mo ang batang yan, alam ko. Pero hindi mo siya responsibilidad. Ang pamilya mo, responsibilidad mo. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga batong bumagsak sa kanyang dibdib. Bawat isa ay totoo. Bawat isa ay mabigat. Responsibilidad. Isang salitang matagal nang nakatatak sa kanyang pagkatao. Siya ang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho. Siya ang sumusuporta sa kanila. Siya ang panganay. Pagkababa ng telepono, niyakap ni Lina ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Sa isang panig, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina, ang mga kulubot, na dulot ng pag-aalala, ang pagod sa mga mata. Nakikita niya ang kanyang kapatid na si Carlos na nagsisikap sa pag-aaral sa isang pampublikong paaralan, nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Ang alok ni Mr. Lim ay ang susi para doon.
Ito ang katuparan ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit sa kabilang panig ang nakikita niya ay ang mga mata ni Migs, ang mga mata nitong puno ng tiwala kapag hinahawakan niya ang kanyang kamay. Ang ngiti nito kapag nagagawa niya ang isang ehersisyong dati imposible. Ang tawa nitong dalisay na nagpapagaan sa anumang pagod na nararamdaman niya. Paano niya iiwan ang batang nagsisimula palang maniwala sa kanyang sarili? Paano niya sasabihin dito na ang kanilang team ay magkakahiwalay na? Ang pag-alis sa mansyon ay parang pagtakas mula sa isang kumunoy ng drama at sakit. Ang pananatili naman ay parang pagtalikod sa pangarap ng kanyang buong pamilya. Puso laban sa pamilya, pagmamahal laban sa obligasyon. Tumingin siya sa bintana sa madilim na hardin, kung saan nila binuo ang isang mundong para lang sa kanilang dalawa ni Migs. Ang alok na ito ay hindi lang isang simpleng paglipat ng trabaho. Ito ay isang pagpili kung aling mundo ang kanyang sasagipin. Sa bigat ng lahat, isang desisyon ang kanyang nabuo. Hindi siya aalis ng basta-basta. Hindi siya magpapadala sa sulat. Kakausapin niya sina Sir Ed at Ma'am Isa. Utang niya sa kanila at higit sa lahat utang niya kay Migs na harapin ito ng tama. Kahit ano pa man ang maging resulta, kinabukasan ang bigat sa dibdib ni Lina ay parang isang malaking bato na hindi niya mabuhat. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Nang matapos ang online class ni Migs at ito ay abala na sa paglalaro sa kanyang silid, bumaba siya. Naabutan niya sina Ed at Isa sa sala. Si Ed ay seryosong nagbabasa ng mga dokumento sa kanyang tablet, habang si Isa naman ay naglilipat-lipat ng pahina ng isang fashion magazine, kahit halatang hindi naman talaga nagbabasa. Ang distansya sa pagitan nila sa sofa ay sapat na para magkasya ang isa pang tao. Sir Ed, Ma'am Isa, panimula ni Lina, ang boses ay bahagyang nanginginig. Maari ko po ba kayong makausap saglit? Pareho silang nag-angat ng tingin. Si Ed ay may pagtataka sa mukha. Si Isa naman ay may bahid ng pagkainis na tila isang istorbo ang kanyang pagdating. Kung tungkol ito sa nangyari noong isang araw, malamig na sabi ni Isa. Hindi po mabilis na putol ni Lina. Inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang uniforme ang nakatuping sobre mula kay Ricardo Lim at maingat na inilapag ito sa center table. Tungkol po dito, kinuha ni Ed ang sulat. Habang binabasa niya ito, ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago. Ang kaninang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng isang madilim na ulap. Ang kanyang panga ay umigting at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang pamilyar na galit, ngunit ngayon, hindi ito para kay Lina. Ricardo Lim. Halos pabulong niyang sabi, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Ibinigay niya ang sulat kay Isa. Habang binabasa ni Isa ang alok, isang kakaibang emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Una, pagtataka. Sumunod, isang hindi maikakailang kislap ng tagumpay di ito na ang solusyon ang perpektong paraan para mawala si Lina sa kanilang buhay nang walang gulo. Ngunit nang makita niya ang halaga ng sahod at ang mga benepisyo ang tagumpay, ay napalitan ng inggit at pagkainsulto. Ganoon ba talaga kahalaga ang isang katulong? So you're leaving, sabi ni Isa. Ang boses ay flat. Hindi ito tanong. Isa itong konklusyon. May bahid ng kasiyahan sa tono niya, ngunit mayroon ding paghamak. Hindi nakasagot agad si Lina. Napatingin siya kay Ed, na ngayon ay nakatitig sa kanya naghihintay ng kanyang sagot. Ano po? Ang totoo niyan, Sir Ma'am. Nagsimulang magpaliwanag si Lina, naghahanap ng tamang mga salita. Malaking tulong po ito para sa pamilya ko. Ang nanay ko po ay may sakit at ang kapatid ko po ay nag-aaral. So the answer is yes. Tinatanggap mo muling sabat ni Isa. Tita Lina, aalis ka na po. Isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Si Migs, na bumaba pala para kumuha ng tubig, ay nakatayo sa may hagdanan
Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hindi makapaniwala. Narinig niya ang lahat. Ang paglitaw ni Migs ang nagpabago sa buong eksena. Nawala ang usapan tungkol sa pera at trabaho. Ang tanging mahalaga na lang ay ang isang batang lalaki na ang mundo ay malapit nang gumuho. Migs, anak! Nagsimulang lumapit si Isa, ngunit si Migs ay umatras. No, you're sending her away. Ayaw mo sa kanya, kaya mo siya pinapaalis. Sigaw ni Migs, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Lina at niyakap ng mahigpit ang mga binti nito. Don't go, Tita Lina. Please don't go. Ang pag-iyak ng kanyang anak ay parang isang kutsilyong humiwa sa puso ni Ed. Tumingin siya kay Isa na ngayon ay hindi na makapagsalita, ang mukha ay puno ng pagkakasala. Tumingin siya kay Lina na nakayuko at hinahaplos ang buhok ni Migs. Ang sarili niyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. At sa huli, tumingin siya sa kanyang anak na nakakapit sa nag-iisang tao na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Doon sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw para kay Ed. Tumayo siya. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Hindi siya aalis, sabi ni Ed. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat at kapangyarihan na hindi matitinag. Napatingin sina Isa at Lina. Sa kanya parehong gulat. Lumuhod si Ed sa harap ni Migs. Anak, Tita Lina is not leaving. She's staying right here with us. Really? Papatanong ni Migs, ang boses ay puno ng pag-asa. Really, sagot ni Ed. Pagkatapos ay tumayo siya at hinarap si Lina. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Lina, I know I can't ask you to stay. That offer is life-changing. Hindi ko kayang pigilan ka kung yan ang pipiliin mo para sa pamilya mo. May pag-asa at pagkadismaya sa boses ni Isa. Ito na sana ang katapusan. Pero patuloy ni Ed, I can make you a better offer. Natahimik ang lahat. Hindi ko kayang tapatan ang lahat ng yan, sabi ni Ed, tumango sa sulat. Because you are not just an employee that can be bought. Hindi ka isang bilihin na pwedeng agawin ng kung sino man. What you're doing for Migs is priceless. Huminga siya ng malalim. So here is my offer. I will match the salary. I will give your family the same health benefits. Pero higit pa doon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lina. I will pay for your education. Itutuloy mo ang pag-aaral mo sa physical therapy sa pinakamagaling na universidad. Ako ang bahala sa lahat, tuition, libro, allowance. You will be Migs' official therapist. At habang ginagawa mo yon, tinutupad mo ang sarili mong pangarap. Natulala si Lina. Hindi niya maproseso ang mga salita. Si Isa naman ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. This was not happening. Bakit, Ed? Tanong ni Isa. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagkalito. Tumingin si Ed sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi puno ng isang malungkot na katotohanan. Dahil siya, sabi ni Ed, ang tingin ay bumalik kay Lina, ay hindi isang bilihin na pwedeng ipagbenta. Isa na siyang bahagi ng pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang alok para kay Lina. Isa yung deklarasyon. Isang sampal sa mukha ni Ricardo Lim. Isang sampal sa mukha ni Isa at sa kung sino man ang nasa likod ng tusong plano na ito. At higit sa lahat, isa itong pagpili. Pinili ni Ed ang kanyang anak. Pinili niya ang pag-asa. Nakatayo si Lina doon sa pagitan ng dalawang nag-aalab na puwersa, hawak ang kamay ng isang batang hindi bumibitaw. Ngayon ang pagpili ay nasa kanya na. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Ang desisyon ni Lina na manatili ay nagdala ng bagong simoy ng hangin sa mansyon, ngunit hindi nito agad napawi ang tensyon. Ito ay isang simula, isang marupok na pundasyon na kailangan pang patibayin. Totoo, sa kanyang salita, inayos agad ni Ed ang lahat para kay Lina. Sa loob lang ng isang linggo, naka-enroll na si Lina sa isa sa mga nangungunang universidad para sa kursong physical therapy. Ang kanyang schedule ay maingat na binalangkas. Sa umaga siya ang therapist,
at kasama ni Migs. Sa gabi, isa siyang mag-aaral na nagsusunog ng kilay. Para siyang isang sundalong sumabak sa dalawang magkaibang digmaan araw-araw. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang pagod ay may kasamang inspirasyon. Ang pinakamalaking pagbabago, gayunpaman, ay na kay Ed. Ang kanyang 8 a.m. board meeting ay permanenteng inilipat sa 10:00. Ang bawat umaga, bago pumasok sa opisina, ay nakalaan na para sa Team Migs. Nakaupo siya sa parehong garden chair, ngunit hindi na siya isang simpleng manunood. Nagtatanong siya kay Lina tungkol sa purpose ng bawat ehersisyo. Pinapalakpakan niya ang bawat maliit na progreso ni Migs. Minsan, siya pa mismo ang nag-aabot ng bola o humahawak sa kamay ng anak para alalayan ito. Ang dating business tycoon na kumokontrol sa mga skyscraper ay natututong maging isang simpleng ama na nagbibilang ng mga segundo habang sinusubukan ng kanyang anak na manatiling nakatayo. Sa kabilang banda, si Isa ay parang isang anino sa sarili niyang tahanan. Ang alok ni Ed kay Lina ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya lalo siyang naging dayuhan. Sa mga unang araw, nagkulong lang siya sa kanyang silid o kaya'y umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi na puno ng amoy ng alak at pagkabigo. Sinubukan niyang hanapin ang dating mundo niya, ang mga party, ang mga tsismisan ng mga kaibigan, ngunit maging ang mga yon ay tila nawalan na ng kulay. Maging si Marisa ay hindi na niya gaanong kinakausap, dala ng hiya at ng isang namumuong suspetsa na may kinalaman ito sa alok ni Ricardo Lim. Isang umaga, habang nagkakape siya sa balkonahe, narinig niya ang tawanan mula sa hardin sa ibaba. Napatingin siya. Nakita niya si Ed at Migs na naghahabulan. Si Migs ay maingat na humahakbang gamit ang kanyang mga crutches at si Ed naman ay nagkukunwaring hindi siya maabutan. Si Lina ay nasa gilid pumapalakpak. Ito ang larawang kinasusuklaman niya, ngunit sa pagkakataong ito, may ibang tumagos sa kanyang puso. Hindi selos, kundi isang matinding kirot ng pangungulila. Nandoon ang kanyang pamilya, masaya, at wala siya roon. Dahan-dahan may nagsimulang magbago sa loob niya. Kinabukasan sa oras ng ehersisyo ni Migs, lumabas si Isa sa hardin. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa isang silyang malayo sa kanila, hawak ang isang libro na hindi naman niya binabasa. Si Ed, Migs at Lina ay bahagyang natigilan, ngunit nagpatuloy din. Sa una, ang presensya niya ay awkward, mabigat. Ngunit hindi siya umalis. Nandoon lang siya, tahimik na nagmamasid. Ginawa niya ito araw-araw. Hanggang isang umaga, habang pinapractice ni Migs ang pag-akyat sa isang maliit na hagdanang gawa sa kahoy, nadulas ito at bahagyang natumba. Bago pa man makalapit si Lina o si Ed, si Isa, na parang isang reflex, ay mabilis na napatakbo at sinalo ang anak. "Are you okay?" May masakit ba, tanong niya. Ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala, hindi pagkukunwari. Hinaplos niya ang binti ng anak, sinisigurong walang galos. Natulala si Migs. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan lang niya ang nag-aalalang mukha ng kanyang ina. Pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "I'm okay, Mommy," sabi ni Tita Lina. "Falling is part of learning." Sa sandaling iyon, ang yelo sa pagitan nilang mag-ina ay nagsimulang matunaw. Nang gabing iyon, kumatok si Isa sa pinto ng silid ni Lina. Pagbukas ni Lina, nakita niya si Isa na nakatayo roon, hawak ang isang maliit na first aid kit. Walang pagmamataas sa kanyang mukha, tanging isang mahirap na pag-amin ng pagkakamali. I know this is late," simula ni Isa. Ang boses ay mahina. "Pero para sa pisngi mo." Hindi niya direktang sinabi ang salitang sorry, ngunit sa kilos na yon narinig ni Lina ang lahat. Kinuha ni Lina ang kit at tumango. "Salamat po, Ma'am," sabi ni Lina. Isang maliit at tapat na ngiti ang ibinigay niya. Hindi iyon ang katapusan ng kanilang mga problema, ngunit iyon ay isang hakbang. Isang maliit, ngunit mahalagang hakbang palayo sa anino ng nakaraan at patungo sa isang pag-asang
unti-unting sumisibol sa hardin ng mga Serrano. Ang pamilyang nasira ay nagsisimula nang pulutin ang mga piraso, isa-isa, sa tulong ng isang pusong hindi inaasahang magiging pandikit nilang lahat. Ang araw ng sports fest sa eskwelahan ni Migs ay dumating na may kasamang halong kaba at pananabik. Sa unang pagkakataon, ang mansyon ng mga Serrano ay gumising hindi sa bigat ng problema, kundi sa iisang layunin. Si Ed na nakakasual na damit ang nag-ayos ng running shoes ni Migs, tinitiyak na tama ang higpit. Si Isa naman ang naghanda ng almusal na pampalakas bawat galaw ay puno ng pag-aalaga. Si Lina sa isang tabi ay tahimik na nagbibigay ng huling mga paalala kay Migs. Tandaan mo, Migs, bulong niya, hindi mahalaga kung manalo ka o matalo. Ang mahalaga, tatapusin mo ang sinimulan mo. At kahit anong mangyari, andito lang kami. Team Migs forever, tanong ng bata, ang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Forever, sabay na sagot ng tatlong matatanda. Pagdating nila sa eskwelahan, ang paligid ay puno ng buhay. Ang malakas na tugtog, makukulay na banderitas at sigawan ng mga bata at magulang ay lumikha ng isang masayang kaguluhan. Ngunit para sa mga Serrano ang mundo ay tila huminto. Ang tanging nakikita nila ay ang malawak na damuhan na magiging saksi sa pinakamalaking pagsubok ni Migs. Nang tawagin na ang pangalan ng mga kalahok para sa 50-meter dash for grade 1, humigpit ang hawak ni Migs sa kamay ni Ed. Papapaano kung matumba ako, nanginginig na tanong ng bata. Lumuhod si Ed para magpantay sila. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng anak. Anak, ilang beses ka nang natumba sa hardin? Ilang beses ka nang bumangon? Ang pagtumba ay hindi katapusan. Ang mahalaga, tatayo ka ulit. Andito kami para saluhin ka. Hinalikan ni Isa ang noo ni Migs. We are so proud of you already, anak. No matter what. Huminga ng malalim si Migs at tumango. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa starting line. Ang bawat hakbang niya ay pinapanood ng daan-daang pares ng mata. Iniwan niya ang kanyang mga saklay sa gilid, isang simbolikong kilos na nagpatahimik sa ilang nagchitsismisang magulang. Nakatayo si Ed, Isa at Lina sa gilid ng finish line. Ang mga kamay ni Isa ay magkadikit na parang nagdarasal. Ang mga kamao ni Ed ay nakakuyom sa sobrang tensyon. Si Lina naman ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Migs na tila nagpapadala ng lakas sa pamamagitan ng kanyang tingin. Pumutok ang starting gun. Nagsimulang tumakbo ang mga bata. Sa una, naiwan si Migs. Ang kanyang mga unang hakbang ay alanganin mabagal. May ilang tumawa, ngunit hindi niya ito pinansin. Narinig niya sa kanyang isip ang boses ni Lina, "Focus, Migs. Isang hakbang tapos isa pa. Huwag mong tingnan ang finish line. Tingnan mo lang ang susunod na yapak mo." Kaliwa kanan, kaliwa kanan. Natagpuan niya ang kanyang ritmo. Ang kanyang mga binti na dati mahina at hindi mapagkakatiwalaan ay sumusunod na sa utos ng kanyang isip. Nagsimula siyang bumilis. Ang mga tawa ay napalitan ng paghanga. Nasa kalagitnaan na siya ng takbuhan nang bigla siyang mawalan ng balanse. Isang maliit na lubak sa damuhan. Mig, sabay na sigaw ni na Ed at Isa, ang kanilang mga puso ay tila tumigil sa pagtibok. Gumewang si Migs para siyang isang gusaling malapit ng gumuho. Ngunit sa isang iglap na alala niya ang lahat ng kanyang pagsasanay. Ang pagbagsak sa yoga mat, ang pagbangon, ang walang sawang pag-uulit. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ibinalik ang balanse, at nagpatuloy sa pagtakbo. Ang buong crowd ay napasigaw sa tuwa. Ang huling 10 metro ay ang pinakamabigat. Nakikita na niya ang finish line. Nakikita na niya ang kanyang pamilya, ang kanyang ama, na sumisigaw ng "Go Migs!" ang kanyang ina, na lumuluha at ang kanyang tita Lina, na may ngiti ng pagmamalaki sa mga labi. Sila ang kanyang lakas. Tumakbo siya ng buong puso at tinawid ang finish line. Hindi siya ang unang dumating, ngunit sa sandaling iyon, para sa lahat ng nakasaksi siya ang tunay na kampeon. Isang nakabibinging palakpakan
ang umalingaw-ngaw sa buong palaruan. Hindi na napigilan ni Ed at Isa ang kanilang mga sarili. Niyakap nila ang isa't isa nang mahigpit ang kanilang mga luha ay magkahalong dumadaloy luha ng saya, ng pasasalamat at ng paghilom. Ang tagumpay ng kanilang anak ay tagumpay din ng kanilang pamilya. Sabay-sabay silang tumakbo patungo kay Migs na nakatayo sa gitna ng lahat hingal na hingal, ngunit may pinakamatamis na ngiti sa mundo. Binuhat siya ni Ed at niyakap nilang apat ang isa't isa. Sa gitna ng maingay na palaruan, bumuo sila ng sarili nilang tahimik na mundo. Sa awarding ceremony, isang espesyal na parangal ang ibinigay kay Migs, ang Most Inspiring Athlete Award. Habang nasa entablado, tinanong siya ng school principal kung sino ang kanyang inspirasyon. Kinuha ni Migs ang mikropono, ang kanyang maliit na boses ay umalingaw-ngaw. Gusto ko po itong ialay sa 3 tao, sabi niya. Ang kanyang tingin ay nasa kanyang pamilya. Para po sa papa ko na natutong maging best friend ko. Para sa mommy ko na laging nandyan para sa akin. At para po kay Tita Lina na nagturo sa akin na ang mga binti ko ay mas malakas pa sa inaakala ko. Isang panibagong bugso ng palakpakan ang sumalubong sa kanyang mga salita. Inanyayahan niya ang kanyang pamilya na umakyat sa entablado. At doon sa harap ng lahat, ang 4 na piraso ng isang basag na pamilya ay muling nabuo, mas matibay, mas kumpleto, at pinag-isa ng isang tagumpay na higit pa sa anumang medalya. Habang magkakayakap sila sa entablado sa ilalim ng liwanag ng mga spotlight at sa gitna ng masigabong palakpakan, tiningnan ni Isa si Ed. Sa mga mata ng kanyang asawa, wala na ang lamig at galit, kundi isang bagong uri ng init at paghanga na matagal na niyang hindi nakikita. Tumingin siya kay Lina at sa ngiti ng dalaga, wala na ang takot at hiya, kundi isang dalisay na kaligayahan. At nang tingnan niya ang kanyang anak si Migs, nakita niya hindi lang isang bata na nagtagumpay sa isang karera, kundi ang simbolo ng kanilang sariling pagbangon. Ang takbo ng tagumpay ni Migs ay naging takbo rin ng kanilang pamilya, isang mahirap at madalas masakit na paglalakbay, ngunit sa huli, isang paglalakbay na nagdala sa kanila sa iisang finish line magkakasama. Ilang buwan ang lumipas mula sa matagumpay na sports fest. Ang mansyon ng mga Serrano na dati, isang malamig na palasyo ng mga estranghero, ay naging isang tunay na tahanan. Ang mga gabi ay hindi na puno ng nakabibinging katahimikan, kundi ng mga kwentuhan at tawanan sa hapagkainan. Si Migs ay lalong naging bibo at malakas ang kanyang mga saklay ay madalas nang nakatabi na lang sa isang sulok, nagsisilbing paalala ng isang paglalakbay na kanyang nalampasan. Isang hapon ng linggo ang pamilya. Serrano ay magkakasama sa hardin. Ang parehong hardin na naging lihim na santuwaryo ni Lina at Migs, ang parehong hardin na naging saksi sa mga sigawan at luha, ay ngayon ay isang lugar ng kapayapaan. Si Ed at Migs ay naglalaro ng bola, ang halakhak ng bata ay malayang umaalingaw-ngaw sa hangin. Si Isa naman na nakaupo sa isang kumot, kasama si Lina, ay hindi na nagbabasa ng fashion magazine. Sa halip magkasama nilang pinapanood, ang mag-ama may ngiti sa kanilang mga labi na hindi pilit kundi tunay at payapa. Salamat, Lina. Biglang sabi ni Isa, hindi inaalis ang tingin sa kanyang pamilya. Nagulat si Lina. Para po saan, ma'am, sa lahat, sagot ni Isa sa wakas ay lumingon kay Lina. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng inggit o pagmamataas, tanging sinseridad na lamang. Salamat sa hindi pagsuko sa anak ko at sa hindi pagsuko sa amin. Isang ngiti lang ang isinukli ni Lina. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang pag-uusap ay nasa antas na ng pag-unawa at paggalang. Okay, Team Migs, break time muna, sigaw ni Ed. Papalapit sa kanila, karga-karga ang pawisang si Migs. Umupo siya sa tabi ni Isa at inakbayan ito.
May gusto akong ipakita sa inyo, sabi ni Ed. Ang kanyang boses ay may kakaibang pananabik. Kinuha niya ang kanyang tablet mula sa isang bag na nakalagay sa gilid. Ipinakita niya sa kanila ang screen. Nakadisplay doon ang isang 3D architectural design ng isang moderno at maliwanag na gusali. Mayroon itong malalawak na bintana, makukulay na therapy rooms at isang magandang playground sa gitna. Ano neto to papabagong building, tanong ni Migs. Sa isang paraan, oo anak, nakangiting sagot ni Ed. Pero hindi ito condominium o opisina. Isa itong proyekto na matagal ko nang iniisip. Tumingin siya kay Lina. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng paggalang. Lina, nakita ko ang ginawa mo para kay Migs. Nakita ko ang milagrong kayang gawin ng tamang pag-aalaga at determinasyon. At naisip ko paano ang ibang mga bata na katulad ni Migs na walang access sa ganitong klase ng tulong. Huminga siya ng malalim. I'm planning to build a pediatric therapy center, isang lugar para sa mga batang may special needs, lalo na para sa mga pamilyang hindi kayang tustusan ang mamahaling therapy. Natulala si Lina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. This is a wonderful idea, Ed, sabi ni Isa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga sa asawa. Pero kailangan nito ng isang taong mamumuno. Patuloy ni Ed ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Lina. Isang taong hindi lang may utak kundi may puso. Isang taong nakakaintindi na ang bawat bata ay isang mandirigma na kailangan lang ng tamang sandata. Sir, halos pabulong na, sabi ni Lina, nauunawaan na kung saan patungo ang usapan. Pagka-graduate mo, Lina, mariing sabi ni Ed, gusto kong ikaw ang maging therapeutic director ng center na ito. Ang alok ay bumagsak sa hangin na parang isang biglaang pagbuhos ng ulan. Napuno ng luha ang mga mata ni Lina, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat na hindi na niya kayang itago. Sir Ed, pero hindi ko po alam kung kaya ko. Isa kang inspirasyon, Lina, putol ni Isa. Hinawakan ang kamay niya. At hindi ka nag-iisa dito. I can handle the fundraising and community outreach. We will do this together. Anong ipapangalan natin sa center, tanong ni Migs. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa mga mukha ng mga matatanda. Nag-isip si Ed. Kung Serrano Foundation for Children, umiling si Migs. Masyadong seryoso, Papa. Tumingin siya kay Lina, ang kanyang muka ay biglang nagliwanag. Alam ko na po, dapat ang pangalan niya ay Liwanag ng Pag-asa. Liwanag ng Pag-asa, ulit ni Isa. Opo, sabi ni Migs, dahil yun po ang ibinigay sa akin ni Tita Lina. Ibinigay niya sa akin ang pag-asa na kaya kong tumakbo. At ibinigay niya sa atin ang liwanag para maging isang pamilya ulit. Isang matamis na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga salita ng bata ay tumagos sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Liwanag ng pag-asa, sabi ni Ed, isang nangiti, nang lubos na pagsang-ayon ang gumuhit sa kanyang mga labi. It's perfect. Nakatayo sila roon sa ilalim ng ginintuang sinag. Ng papalubog na araw, 4 na taong pinag-isa ng isang hindi inaasahang paglalakbay. Hindi na sila mga aninong naghihiwalay, kundi isang pamilyang magkakasamang nakatingin sa isang kinabukasang puno ng liwanag. Ang dating mansyon ng mga estranghero ay naging tahanan ng isang pag-asa. Isang pag-asang ipapamahagi pa nila sa marami pang iba lahat dahil sa isang dalagang may mabuting puso na nagturo sa kanila kung paano muling maniwala sa himala ng pag-ibig at pamilya. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng enerhiya at optimismo. Ang dining table ng mga Serrano ay hindi na lang lugar para sa hapunan. Ito ay naging isang war room. Ang mga architectural plan ay nakalatag sa tabi ng mga pinggan at ang usapan ay hindi na tungkol sa mga problema ng nakaraan, kundi sa mga pangarap para sa hinaharap. Sa unang pagkakataon,
Si Ed Serrano ay nagtatayo ng isang bagay na hindi para sa kita, kundi para sa isang layunin. Si isa sa kanyang galing sa pakikipag-ugnayan ang namahala sa pagbuo ng listahan ng mga posibleng donor. At si Lina, sa pagitan ng kanyang pag-aaral at pag-aalaga kay Migs, ay abala sa pagbuo ng isang komprehensibong programa para sa liwanag ng pag-asa. Ang kanilang unang malaking hakbang ay isang pribadong presentasyon sa isang maliit na grupo ng mga piling kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ginanap ito sa isang eleganteng function room ng isang hotel, isang mundong pamilyar kay Isa. Habang nagsasalita si Ed tungkol sa misyon ng center at ipinapakita ni Lina ang kanyang mga paunang plano, ramdam nila ang suporta sa silid. Ang mga tango ang mga ngiti, ang mga pangako ng tulong lahat, ay tila nagsasabing nasa tamang landas sila. Ngunit ang unang unos ay dumating sa anyo ng mga bulong. Pagkatapos ng presentasyon, habang umiinom ng cocktail nilapitan si isa ng ilan sa kanyang mga dating kaibigan. Ang mga ngiti nila ay matamis, ngunit ang mga mata ay mapanuri. Isa, darling, it's a wonderful project. Very charitable, sabi ng isang babae. Ang salitang charitable ay may bahid ng pagmamaliit. Pero sigurado ka ba dito? Ang hirap magpatakbo ng ganyan. At ang direktor ninyo sabat ng isa pa palihim na sumusulyap kay Lina na abala sa pakikipag-usap sa ibang bisita. Hindi ba't siya yung, sa kabilang sulok nakatayo, si Marisa Vargas? Hindi siya lumalapit, ngunit ang kanyang presensya ay parang isang malamig na anino. Nakikita ni Aiza ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, isang tingin ng awa at panunua. Naramdaman ni Isa ang pamilyar na kagat ng insecurity, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong determinasyon. Ngumiti siya. Lina is the heart of this project, and we are very lucky to have her. Ang kanyang sagot ay nagpatigil sa usapan, ngunit hindi nito napigilan ang lason na kumalat. Ang ikalawang unos ay dumating kinabukasan sa anyo ng isang balita na gumulantang sa mundo ng negosyo. Inilabas ng Lim Corporation ang isang press release. Ricardo Lim, nag-aanunsyo ng pagtatayo ng Lim Premier Pediatric Hub, isang world-class, state-of-the-art therapy center para sa mga bata. Ang nakakagulat ay ang lokasyon 2 kanto lang ang layo mula sa lupang binili ni Ed para sa liwanag ng pag-asa. Sa loob ng kanyang opisina, tinitigan ni Ed ang balita sa kanyang computer screen. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang direktang atake. Kinuha ni Ricardo Lim ang kanilang ideya at ginawa itong mas malaki, mas magastos at mas makintab. At ang pinakamasakit na bahagi, sinimulan nitong mag-alok ng dambuhalang sahod sa mga pinakamagagaling na pediatric therapist sa bansa. Mga pangalang nasa listahan din ni Lina. He's not just competing with us, sabi ni Ed sa telepono kay Isa. Ang kanyang boses ay puno ng galit na pilit pinipigilan. He wants to crush us before we even begin. Ang ikatlong unos ay dumating mismo sa loob ng kanilang tahanan. Nagsimula ng mag-interview si Lina para sa kanyang magiging team. Ang kanyang unang interview ay kasama si Dr. Alaina Reyes, isang respetadong therapist na may 20 taong karanasan. Sa una, maganda ang takbo ng usapan. Humanga si Dr. Reyes sa passion at detalyadong plano ni Lina. Ngunit sa huli nagtanong ito, "Miss Reyes, your vision is admirable," sabi ng doktora. "But I have to ask, bukod sa karanasan mo sa anak ni Mr. Serrano, anong karanasan mo sa pamamahala ng isang buong center, sa pag-handle ng budget, sa pag-manage ng isang team of professionals?" Ang tanong ay diretso at walang paligoy. Biglang naramdaman ni Lina ang kanyang uniforme, ang kanyang nakaraan bilang isang katulong. Ang lahat ng kanyang kaalaman mula sa unibersidad at sa kanyang karanasan kay Migs ay tila biglang naglaho. Sino nga ba siya para pamunuan ang mga taong mas matagal na sa propesyon kaysa sa kanya? "I am a fast learner, doctor," mahinang sagot ni Lina. "And I have the full support of Mr.
And Mrs. Serrano, isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Dr. Reyes. I have no doubt. But passion is one thing, experience is another. Umalis ang doktora, nag-iwan ng isang magalang na pangakong pag-iisipan ang alok. Ngunit alam ni Lina sa kanyang puso na hindi na niya ito muling makakausap. Ang buto ng pagdududa sa sarili ay naitanim na. Nang gabing iyon, habang nag-uusap sila sa kanilang war room, ang optimismo ng mga nakaraang linggo ay napalitan ng isang mabigat na realidad. Nahaharap sila sa isang digmaang may 3 larangan, isang laban sa social stigma, isang laban sa isang bilyonaryong karibal, at isang panloob na laban sa sariling kumpiyansa. Habang pinaplano nila ang kanilang susunod na hakbang, tumunog ang telepono ni Ed. Isang email. Mula ito sa kanyang headhunter. Binasa niya ito. Nang malakas ang boses ay walang emosyon. Subject: Dr. Alaina Reyes. Dear Ed, I regret to inform you that Dr. Reyes has formally declined our offer. She has just accepted a senior position at the Lim Premier Pediatric Hub. Ibinaba ni Ed ang kanyang telepono sa lamesa. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Ang unang unos ay hindi na paparating. Nandito na. At sinasalanta na nito ang pundasyong hindi pa man nila na itatayo. Ang balita tungkol kay Dr. Reyes ay parang isang malaking bato na bumagsak sa gitna ng kanilang mga plano, lumilikha ng mga alon na sumira sa kanilang kumpiyansa. Si Ed na sanay sa mga corporate battle ay hindi nagpatinag. Dinoble niya ang kanyang effort, ginamit ang lahat ng kanyang koneksyon para makahanap ng mga bagong therapist. Ngunit ang anino ni Ricardo Lim ay palaging nauuna. Bawat pangalang kanilang tinitingnan ay may alok na mula sa Lim Hub. Ito ay hindi na lang kompetisyon. Ito ay isang sistematikong pag-agaw ng talento. Samantala, ang digmaan ni isa ay mas tahimik ngunit kasing brutal. Sa kanyang mundo ng alta sosyedad, ang mga salita ang sandata. At si Marisa Vargas ay isang bihasang general. Ang mga bulong-bulungan ay naging lantarang tsismis. Sa isang charity luncheon narinig ni Isa mula sa isang nag-aalalang kaibigan ang bagong bersyon ng kwento. Alam mo ba, Isa? Sabi ng babae ang sabi-sabi. Kaya raw biglang naging ganyan ka-involved si Ed sa project na yan ay dahil may espesyal na relasyon sila nung Lina. The center is just a very expensive gift for his new favorite. Kawawa ka na naman. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal mas masakit pa kaysa sa ginawa niya kay Lina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang naramdaman ni Isa, kundi isang malamig na determinasyon. Ang dating Isa ay iiyak o gagawa ng eksena. Ang bagong Isa ay ngumiti lang. Really? That's the best story Marisa can come up with. How boring. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nakakasakit ang mga salita. Ang mga potensyal na malalaking donor ay nagsimulang maging mailap. Ang mga tawag niya ay hindi na sinasagot. Ang kanilang pondo ay nauubos sa construction at ang mga pangakong tulong ay unti-unting naglalaho. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lina naman ay abala sa kanyang sariling laban. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagtanggi mula sa mga may karanasang therapist, binago niya ang kanyang diskarte. Nagsimula siyang maghanap ng mga bagong graduate mga therapist na may apoy at pasyon ngunit kulang sa karanasan, mga katulad niya. Isang hapon, binisita niya ang isang maliit na komunidad sa labas ng lungsod. Doon niya nakilala ang pamilya ni Ana, isang 6 na taong gulang na batang babae na may cerebral palsy, mas malala pa sa kondisyon ni Migs. Nakatira sila sa isang maliit na bahay. Ang ama ay isang construction worker. Ang ina ay naglalabada. Ang therapy ay isang luhong hindi nila kayang abutin. Habang kausap ni Lina, ang ina ni Ana, nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito, isang desperadong pag-asang mayroong tutulong sa kanilang anak. Nakita ni Lina ang kanyang sarili sa kanila noong mga panahong siya
At ang kanyang ina ay nag-aalaga sa kanyang kapatid. Narinig po namin ang tungkol sa center ninyo, Ma'am Lina. Sabi ng ina, hawak-hawak ang kamay ng anak. Sabi po nila, para raw po ito sa mga katulad namin. Totoo po ba, opo? Sagot ni Lina, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Para po ito sa inyo. Para po ito kay Ana. Ang pagtatagpong iyon ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang laban. Hindi na ito tungkol sa kanila o sa pagpapatalo kay Ricardo Lim. Ito ay tungkol kay Ana at sa daan-daang bata na katulad niya. Pag-uwi niya puno ng bagong determinasyon, nakita niya si Isa sa opisina ni Ed Balisa. Wala na, sabi ni Isa, ang boses ay basag. Kaka-withdraw lang ng dalawa sa pinakamalaki nating corporate sponsors. Sinabi nila na dahil daw sa negative publicity, dahil sa mga kasinungalingan ni Marisa. Then we fight back, sabi ni Ed, ang kanyang mga mata ay matalim. How, tanong ni Isa, hindi natin kayang bilhin ang opinyon ng lahat. Hindi, sabi ni Ed, pero kaya nating ipakita ang katotohanan. Tumingin siya kay Isa. Isa, you are the face of this foundation's community efforts. Huwag kang magtago. Huwag kang tumakbo. Mag-organisa ka ng isang malaking fundraising gala. Imbitahin mo ang lahat. Maging ang mga naninira sa'yo. Hayaan mong makita nila kung sino ka talaga. Ito ang pinakamalaking hamon para kay Isa. Ang bumalik sa entablado, kung saan siya hinuhusgahan hindi bilang asawa ni Ed Serrano, kundi bilang siya, bilang Isabela. Gagawin ko, sabi niya, isang bagong apoy ang nag-aalab sa kanyang mga mata. This will be the biggest, most important party I will ever throw. Habang abala sila sa pagpaplano ng kanilang mga susunod na hakbang, isang malaking billboard ang itinayo sa tapat ng construction site ng Liwanag ng Pag-asa. Nakalagay dito ang isang makintab na larawan ng Lim Premier Pediatric Hub at sa ibaba isang nakakainsultong tagline, where miracles are backed by science, not just hope. Tinitigan ni Ed ang billboard mula sa bintana ng kanyang sasakyan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagkamali si Ricardo Lim. Ang pag-asa ay hindi just hope. Ito ang kanilang pinakamalakas na sandata. Gabi na nang umuwi si Ed. Ang mansyon ay tahimik. Akala niya tulog na ang lahat. Ngunit nang dumaan siya sa opisina, nakita niya si Isa. Nakaupo sa dilim, ang mukha ay nasa kanyang mga palad. Ang mga imbitasyon para sa kanyang engranding gala ay nakakalat sa lamesa. Isa, what's wrong? Tumingin si Isa sa kanya, ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Tumawag sila Ed. Sunod-sunod. Lahat ng VVIPs ko, lahat ng malalaking pangalan. They're all declining. May prior commitment daw sila sa araw na yon. Itinuro niya ang isang partikular na imbitasyon. Ito ay para sa isang malaking event sa parehong petsa ng kanyang gala. Ang host, si Ricardo Lim. Naubos ang lakas ni Isa. Napahikbi siya. Natalo na tayo, Ed. He's cornered us. Wala nang pupunta. Wala nang tutulong. Pinahiya niya ako. Ang mga anino ng nakaraan ng kanyang mga insecurity, ang kanyang pakiramdam ng pagiging bigo ay bumalik. At sa gabing iyon, sa gitna ng kanilang mga pangarap, na gumuho ang pamilya Serrano ay nasa bingit na naman ng kadiliman. Dumating ang gabi ng fundraising gala. Ang grand ballroom na dapat sana'y puno ng mga maimpluwensyang tao ay malungkot na malawak. Halos kalahati lang ng mga mesa ang may laman. Ang mga waiter ay mas marami pa kaysa sa mga bisita. Ang masayang tugtog ng string quartet ay tila isang panunuya sa katahimikang bumabalot sa lugar. Si Isa, na nakasuot ng isang napakagandang gown, ay nakatayo malapit sa entrance. Bawat pagpasok ng pinto, umaasa siyang may darating pang mahalagang bisita, ngunit wala. Ang mga naroon ay iilang tapat na kaibigan at mga small-time business owners na hindi kayang tanggihan ang imbitasyon ng isang Serrano. Ang mga taong kailangan talaga nila, ang mga malalaking philanthropist, ang mga corporate giants, ay wala.
Nasa party sila ni Ricardo Lim. Si Ed ay nasa tabi niya, ang mukha ay isang kalmadong maskara, ngunit nakikita ni Asa ang tensyon sa kanyang panga. Si Lina at Migs ay naroon din. Si Migs ay nakasuot ng isang maliit na taksido. Sinusubukan nilang maging masaya, ngunit ramdam nila ang kabiguan sa hangin. "Mommy, you look like a queen," sabi ni Migs, sinusubukang pasayahin ng ina. Isang pilit na ngiti ang ibinigay ni Asa. "Thank you, anak." Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay isa siyang reyna ng isang kahariang gumuho. Sa isang sulok ng ballroom, nakita niya si Marisa. Nakatayo ito, kasama ang isang maliit na grupo, at kahit malayo kitang-kita ni Isa, ang mapanuyang nangiti sa mga labi nito. Si Marisa ay hindi pumunta para sumuporta. Pumunta siya para manood ng isang trahedya. Ito ang kanyang tagumpay. Ang buong gabi ay isang mahabang pagpapahirap. Ang auction ay matamlay. Ang mga talumpati ay sinalubong ng matipid na palakpak. Nang i-anunsyo ang halagang nalikom, isang nakakahiyang katahimikan ang bumalot sa ballroom. Ang nakuha nila ay wala pa sa 10% ng kanilang target. Isang kabiguan. Habang naghahanda ng umalis ang mga tao, nilapitan ni Asa si Marisa. Hindi para gumawa ng eksena, para tapusin na ang lahat. "Enjoying the show, Marisa?" kalmadong tanong ni Isa. Nagulat si Marisa sa kanyang paglapit. "I don't know what you're talking about, Isa. I came here to support you." Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isa. Isang tawa na walang saya, kundi puno ng isang bagong tuklas na kalayaan. "No, you didn't. You came here to see me fail, and you succeeded. Congratulations." Isa ay... Wag na, Marisa, putol ni Isa. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi pagod na. Tinitigan niya ang dati niyang matalik na kaibigan. "You know, I used to think I needed your approval. I needed to be part of your world. Pero ngayong gabi, habang nakikita kitang nakatayo dyan, masaya sa kabiguan ng iba, isa lang ang naramdaman ko." "At ano yon?" may paghamong tanong ni Marisa. "Awa," simpleng sagot ni Isa. "Naaawa ako sa'yo dahil ang mundo mo napakaliit pala. Salamat, Marisa. Salamat sa pagpapakita mo sa akin ng pagkakaiba ng mga tunay na kaibigan at ng mga mamahaling palamuti. Tinulungan mo akong maglinis ng buhay ko." Tumalikod si Isa at naglakad palayo. Iniwan si Marisa na natigilan, ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Inaasahan niya ang mga luha, ang mga sigaw. Ngunit ang kalmadong pagtalikod ni Isa ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ang huling pagkatalo ni Marisa. Sa kanilang pag-uwi, walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang bigat ng kabiguan ay halos hindi nila kayang dalhin. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Ed sa kanyang opisina. Ilang sandali pa tumunog ang kanyang telepono. Si Ricardo, sabi ni Ed kay Isa, na sumunod pala. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa speakerphone. "Good evening, Ed," bati ng boses ni Ricardo Lim, puno ng pagkasaya. "Narinig ko ang tungkol sa gala mo. My condolences. Mukhang mahirap talagang magbenta ng pag-asa, ano?" Hindi sumagot si Ed, pero dahil may pinagsamahan din naman tayo, patuloy ni Ricardo, "May alok ako sa'yo para hindi masayang ang pinaghirapan ninyo. I will buy your Liwanag ng Pag-asa project. Lahat ng gastos ninyo babayaran ko. Gagawin ko itong isang charity wing ng Lim Hub. Under my management, of course. At least sa ganoong paraan, matutuloy pa rin at makakatulong sa mga bata. Save your pride, Ed. You're a businessman, not a saint." Ang alok ay parang isang demonyong bumubulong sa isang madilim na gabi. Isang madaling paraan para makatakas sa kahihiyan. Isang paraan para masigurong matutuloy pa rin ang tulong sa mga bata kahit sa ilalim ng ibang pangalan. Napatingin si Ed kay Isa. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Ito na ba ang katapusan? Pumasok si Lina sa opisina. Narinig niya ang usapan. "Sir Ed," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. "Huwag po." Tumingin si Ed sa kanya.
Lina, this is the logical choice. The kids will still get help. We failed. Hindi po tayo nabigo, giit ni Lina. Ang halaga po ng center na ito ay wala sa gusali o sa pangalan. Nasa puso po nito. Ang puso na nakita ko sa inyo kay Ma'am Isa, kay Migs. Huwag niyo pong ibenta ang puso natin, sir. She's right, Ed. Sabi ni Isa, tumatayo sa tabi ni Lina. Maybe we failed to raise money. But we did not fail. We became a family. At hindi nabibili ng pera yon. Tinitigan ni Ed ang dalawang babae sa kanyang harapan. Tiningnan niya ang pangarap na kanilang binuo. Naisip niya si Migs. Naisip niya si Ana. Ito ay higit pa sa isang negosyo. Ito ay isang paninindigan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tumingin siya kay Ricardo Lim sa video call. Ricardo, sabi ni Ed, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang boses. Maaaring may pera ka. Maaring may mga eksperto ka. Pero meron kami ng isang bagay na hinding-hindi mo makukuha. At ano yon? Tanong ni Ricardo. Mayroon kaming kwento, sagot ni Ed. At lalaban kami gamit ang kwento namin. Pinatay niya ang tawag. Sa gitna ng pagkatalo, sa pinakamadilim na gabi ng kanilang pagsubok, isang bagong liwanag ang sumindi. Hindi ito ang liwanag ng tagumpay, kundi ang liwanag ng isang pamilyang piniling manindigan, magkakasama kahit ano pa ang mangyari. Ang kabiguan ng gala ay hindi naging katapusan. Ito ay naging isang bagong simula. Sa halip na sumuko ang pamilya Serrano, ay nagbago ng diskarte. Ang kanilang digmaan ay hindi na mapapanalunan sa mga ballroom o sa mga boardroom. Ipaglalaban nila ito sa lugar kung saan ito pinakamahalaga sa komunidad. Inabando na nila ang engranding plano para sa isang magarbong launching. Sa halip nagplano sila ng isang simpleng family fun day o open house na gaganapin mismo sa construction site ng Liwanag ng Pag-asa. Ang imbitasyon ay hindi para sa mga mayayaman at sikat, kundi para sa lahat sa mga pamilya, sa kalapit na komunidad, sa mga lokal na negosyante, sa mga blogger, at sa mga reporter mula sa maliliit na pahayagan. Ang kanilang entablado ay hindi nagawa sa mamahaling materyales, kundi sa semento bakal at pangarap. Dumating ang araw ng event. Ang lugar ay pinalamutian ng mga makukulay na lobo at banderitas na gawa ng mga bata mula sa isang kalapit na public school. May mga simpleng food stall at palaruan para sa mga bata. Ang kapaligiran ay hindi sosyal, kundi masaya at tunay. Daan-daang tao ang dumating dala ng kuryosidad. Sa isang maliit na entablado, nagsimula ang isang simpleng programa. Walang magarbong host. Si Ed Serrano mismo na naka-jeans at polo shirt lang ang unang nagsalita. Hindi siya nagsalita tungkol sa investment o sa business plan. Sa halip ikinuwento niya ang isang bagay na mas personal. Ilang buwan na ang nakalipas panimula niya ang kanyang boses ay kalmado at sinsero. Isa akong lalaking mayroon ng lahat. Isang malaking kumpanya, isang magandang bahay. Pero gabi-gabi, umuuwi ako sa isang mansyon na walang buhay. Ang akala ko, ang pagiging isang ama, ay tungkol sa pagbibigay. Ngayon, natutunan kong ito pala ay tungkol sa pagiging presente. Tumingin siya kay Migs, na nasa audience. Muntik ko nang palampasin ang pagkakataong makilala ang pinakamatapang na batang kilala ko. Ang proyektong ito ay hindi tungkol sa pagtatayo ng isang gusali. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng mga tulay na hindi ko nagawa noon. Sumunod si Isa. Ang kanyang itsura ay simple lang malayo sa dati niyang kasosyalan. Hindi siya nagsalita tungkol sa fundraising. Ako naman, sabi niya ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ay isang babaeng nawala sa sarili. Sa paghahangad na maging perpekto sa mata ng iba, nakalimutan kong maging isang ina. Ang Liwanag ng Pag-asa ay hindi lang isang center para sa akin. Ito ang aking pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataong mahanap ang aking sarili, hindi bilang asawa ng isang mayaman, kundi bilang isang ina
na handang ipaglaban ang kinabukasan ng lahat ng bata. Pagkatapos umakyat si Lina sa entablado kasama si Migs at si Ana ang batang nakilala niya sa komunidad, hindi siya nagpakita ng mga komplikadong chart. Ikinuwento niya ang kanyang kapatid. Ikinuwento niya ang paglalakbay ni Migs. At ipinakilala niya si Ana sa lahat. Hindi po namin maipapangako ang pinakamodernong teknolohiya. Sabi ni Lina, ang kanyang boses ay puno ng passion. Pero maipapangako po namin ang isang bagay na mas mahalaga. Isang team na hindi susuko. Isang lugar kung saan ang bawat bata ay hindi pasyente, kundi isang bayani. Isang tahanan kung saan ang pag-asa ay hindi lang isang salita, kundi isang pang-araw-araw na gawain. Panghuli si Migs, sa kanyang sariling paraan ang nagsalita. Dati po hindi ako makatakbo, sabi niya sa mikropono. Pero ngayon kaya ko na po. Dahil may mga taong naniwala sa akin. Gusto ko pong lahat ng bata na katulad ko ay magkaroon din ng maniniwala sa kanila. Walang malakas na palakpakan. Sa halip isang emosyonal na katahimikan ang bumalot sa lahat. Ang kanilang kwento isang kwento ng pagkakamali, pagbangon at pag-ibig ay tumagos sa puso ng bawat isa. Ang nangyari pagkatapos ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang mga video ng kanilang talumpati na kinunan lang gamit ang mga cellphone ay kumalat sa social media. Ang kanilang kwento ay naging viral. Ang mga donasyon ay nagsimulang dumating. Hindi malalaking tseke mula sa mga korporasyon, kundi maliliit na halaga mula sa mga ordinaryong tao, isang estudyanteng nagbigay ng kanyang baon, isang may-ari ng karinderya na nag-pledge ng kita ng kanyang tindahan, sa isang araw, isang grupo ng mga call center agent na nag-ambagan. Ang komunidad ang yumakap sa kanilang pangarap. Ang kanilang kabiguan sa alta sosyedad ay naging tagumpay nila sa masa. Ilang buwan pa ang lumipas, ang araw ng inaugurasyon ng Liwanag ng Pag-asa ay dumating. Ang gusali ay hindi kasing kinang ng limhab, ngunit ito ay puno ng buhay at kulay. Ang mga pasilyo ay puno ng tawanan ng mga bata. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga drawing ni Migs Ana at ng iba pa nilang mga unang pasyente. Sa di kalayuan sa loob ng kanyang itim na kotse, pinanood ni Ricardo Lim ang masayang selebrasyon. Nakita niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang pera, isang tunay na komunidad. Walang salita, pinaandar niya ang kanyang sasakyan at tahimik na umalis. Hindi siya natalo sa negosyo, ngunit alam niyang may isang laban siyang hindi na ipanalo. Sa entablado, magkakasamang hinawakan nina Ed Isa Migs at Lina ang malaking gunting para putulin ang ribbon. Para sa lahat ng batang mandirigma, bulong ni Ed. At para sa mga pamilyang hindi sumusuko dagdag ni Isa, hinigpitan ang hawak sa kamay ng asawa. Para sa mga pangarap na natutupad, sabi ni Lina habang nakatingin kay Migs na nakangiti ng pagkatamis-tamis. Pinutol nila ang ribbon. Isang malakas na palakpakan at sigawan ang sumalubong. Hindi lang nila binuksan ang isang gusali. Binuksan nila ang isang pinto para sa daan-daang pamilya. Itinayo nila ang kanilang legacy. Ang liwanag ng pag-asa na unang sumindi sa isang madilim na hardin ay ngayon ay isang tanglaw na nagbibigay liwanag sa daan para sa marami pang iba.